Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang ng mga Pinoy Overseas. Martes ho ngayon, 13th June. Kumusta kayo mga bossing? Ay, mabuti naman. Lex, kumusta yung bakasyon? Ito, back to reality. Parang naninibago kami na kulang ng tao. Oo. Alog-alog Medyo kami. ano lang, maulan sa Batangas. Ginawa mo ron? Ano lang, yung simpleng celebration with the family. Birthday niya nung Sabado. Ay, kaya nga, Sabado, pero Lunes kahapon eh. Nagkasama sa extended Na-extended, vacation. dahil holiday kahapon. Kasama niya si family. Si family. And speaking of celebration, may matindi ring celebration kanina. Ano yun? Golden State Warriors, champion. Nanalo nga pala. Tama naman. Maraming luhaan kanina. Marami rin nagalit. Pero bago dyan, eto na tayo. Investigahan at serbisyo publiko, umpisa na! OFW sa Kuwait, kuba na sa trabaho. Minamanyak pa ng amo. Alamin sa Kilos Pronto. Ahensya ng OFW sa Kuwait, walang malasakit. Kahit sumusuka na ng dugo, pilit pinagtatrabaho. Alamin sa Kilos Pronto. Tatlong seaman, naguyo. 200,000 piso, natangay ng mga durobo. Alamin sa Kilos Pronto. Tulay sa Ibaan, Batangas. Dekada nang inirereklamo. Ilang politiko na ang nakinabang at nangako. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, investigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, bueno mano mga bossing, tugunan ho ng mga sumbong. Ito ho yung mga OFW dinudulog ho sa atin sa Kilos Pronto. Kasama natin ngayon live ang head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA na si Miss Josephine Tobia. Magandang hapon. Good afternoon sa inyo. Pag nandito kami, malakas ho kami. Ay, pakuya-kuya-kuy kami tatlo. Para kaming nakasandal sa pader. Iyon, no? Huwag sila loloko-loko. Kaya kayo mga putok sa buho, maayos kayo. Eto, unang kaso, Pinay OFW, muntik maghahasa ng kanyang amo. Pinipilit daw magpa-oral sex sa kanya. Bastos nito. Si Marjorie Watimar, hindi na raw masikmurang kamanyakan ng kanyang amo. Bukod pa rito, sobra-sobra daw siya sa trabaho dahil all around daw siya sa mga household chores. Kaya naman kulang na siya ng tulog at bumagsak ng kanyang katawan. Sinasampal, sinasambunutan at dinuduraan pa raw ang kanyang amo. Okay, para malaman yan. Diretso tayo rito. Okay, panoorin na lang itong video pinadala sa atin ni Marjorie. Noong nakaraang buwan
po ay nagkasakit po ako at gusto ng mga amo ko na magtrabaho pa rin ako kahit hindi po kaya ng katawan ko. Ilang araw po ay narinig ko yung pinag-uusapan ng mag-asawa na gusto nila akong ibenta sa ibang amo. Kaya po humihingi ako ng tulong sa inyo dahil ayoko pong matulad sa dati nilang katulong na ibininta ng ibang amo. Ito naman mga tol, Lex at Ma'am Josephine. Pag tinatawagan mo itong mga agency, nakausap natin off-cam lang si Velia Flor Alforque, ang welfare officer ng SMC Manpower. Ito ang kanyang pahayag. I-verify ko po yan. Mag-send po ako ng email at hintayin ko po yung verification ng aming FRA. As of this time, ito lang pong June 8 ang aming nakuhang report. Documented email po ito ay na-forward na po namin sa POEA at na-report na po namin. Ito yung problema natin, Lex at Win, ako malimit kong sabihin, ano kaya kung itong si Velia Alforque, subukan mo kaya na ikaw naman ang maging OFW para makita mo kung paano mag-BJ, yan ang gagawin sa'yo ng bastos na manyak ng amo. Parang no sense of urgency. Sa inyo ma'am, nakikita niyo ba rito? Itong nakakaloko rito parang baliwala sa kanila. Parang as usual, business as usual ang dating Yeah, actually natanggap ko yung list ng inyong complaints kanina. So, pina-check ko na sa Kuwait ngayon. Ang gusto lang malaman ng ating officer sa Kuwait ay ano ang contact number nitong FRA para diretso nilang pakukuha yung worker sa bahay ng amo. We cannot expect anything from the agency. PRA o welfare officer pa man din ang title. Pero pag ganito, Ma'am Josephine, may urgency ho talaga, di ba? Yeah, so that's why. Pinipilit na siyang mag-oral sex. That's why sumagot ka agad yung aking welfare officer, aming welfare officer sa Kuwait. Tinatanong ka agad yung FRA telephone number. Ma'am Josephine, it can, na-alarma ba ho ang OWA dito? Dahil parang sunod-sunod ho yan. May issue about binibenta sila, mayroong mga sexual harassment. Nakakatakot na mama. Yes. Actually, yung binibenta, it's actually transferring them and, getting yung fee na ginastos ng FRA or PRA from the worker. But that should not be the way, no? Ang talagang alarming dito yung mga molestation cases. Yes. That's why we discourage. Personally, I really, sana, hinto na yung pagpapadala dyan sa Kuwait and Middle East. Kasi, lahat na lang, araw-araw, ganyan, molestation cases ang Kaya kasama. naman ma'am, dito sa Kilos Pronto, ginagawa namin, ito yung first priority, yung mga na-abuso, talagang sina-sexually molest. Ito talagang pinagtatangka na talagang pa-oral sex siya. Kuminsan, iniisip mo na gusto mong pauwiin na sila, pero marami pa rin nakikipagsapalar na. Although meron namang iba dyan, hindi na ba nabibiktima. Dito lang sa kamay ng ibang mga siraulong mga Arabong amo. Yes. Kasi pag titingnan natin the numbers, they still have a good numbers na hindi naman sila naabuso. Right. Napunta lang sila sa mga among mga manyak Okay? Kaya dito, at least kumilos na kayo ma'am. At tumulong na kayo. Okay, dito naman tayo mga ka-KP sa update natin sa ating po mga OFW na distress. Dahil na rin po sa puspusang pagtulong ho ng mga ahensya ng ating pong gobyerno, natutugunan po ang mga tulong na hinihingi ng mga kababayan nating inaabuso po sa ibang bansa. Tulad na lamang po ng kaso ng Pinay OFW na hindi na pinapasahod, ginugutom pa ng kanya pong amo. Ano pong update dito? Panoorin po natin. At 31 ng Mayo ng kasulukuyang taon, nag-aalalang lumapit si Elizabeth Carranza, kapatid ni Mylene Aranza, OFW sa Saudi Arabia. Ito si Elizabeth Carranza, kapatid na nagpapasaklolong si Mylene Carranza. Elizabeth, kumusta? Medyo emotional to si Mylene. Sumbong ni Elizabeth, hindi umano pinapasahod at ginugutom ang kanyang kapatid. Agaran nakipag-ugnayan ang Kilos Pronto sa OWA at binigyan din agad ng agarang kasagutan ng kanyang hinaing. Well, unang-una, patatawag natin yung Philippine agency dito at mag-explain
Bakit gano'n ang kanyang principal? Talagang contract violation kaagad yan. Okay. At saka pauwiin na yung bata na yan kung gusto niya mapauwi or transfer, whatever decision of worker. Kinabukasan, sinamahan agad ng Kilos Pronto team si Mylene upang makapag-file ng formal na reklamo. Biyernes at 10 ng Hunyo, nagtungo sa opisina ng Alhabeshi International Manpower Services upang makakuha ng aksyon at ito ang kanilang naging tugon. Agad-agad na aksyon kasi syempre kahit papano trabaho namin to, it's our obligation to fix the problem ng aplikante. Nagpasya na si Mylene na hindi na umuwi dahil maayos raw siyang tinatrato ng kanyang amo at naibigay na rin ang kanyang sahod. Nagpapasalamat po ako sa agency ng kapatid ko at natulungan siya agad, naksyonan ka agad. At nagpapasalamat din po ako sa tolpo at natulungan din po nila ako. Here, you don't have to see the sun to discover radiance. You don't have to see color to experience vibrance. You don't have to see smiles to know you're safe. Going home, Masaru? Hi. No. Next time. Arigato. You don't have to see to feel you are home. Nagbabalik po ang Kilos Pronto. OFW sa bansang Kuwait sumusuka na ng dugo. Wala na raw lulupit pa sa Arabong amo ni Teresa Gombio, isang domestic helper. Dahil kahit babae siya, pinagbubuhatan daw siya o pinagbubuhat siya ng galong-galong tubig. Tolben, parang Aris. Dahil sa bigat ng mga binubuhat, ang tahi sa tiyan, bumuka na raw. Na naging dahilan upang sumuka na siya ng dugo. Sinubukan niyang humingi ng ayuda sa ahensya niyang Albayan Manpower Services dito sa Pinas. Pero ang sagot sa kanila, tapusin muna ang iyong kontrata dyan, ha? Kasama natin sa studio ngayon si Arnel Gombio, Mr. ni Teresa. Magandang gabi po, Sir Arnel. Nangapon po, sir. Alright. So, si Mrs. nagsumbong na sa iyo, lumapit na siya sa ahensya, sa kawalang hiya ng amo niya, pero walang ginawa ang ahensya. Wala. Ang sinabi, tapusin mo na kontrata. Opo, tapos pagbabayarin daw ng 1,800 KD. Bakit to? Hindi na natapos yung kontrata. Bakit? Kailan ba siya dumating doon? January 7, 2017. Hanggang kailang kontrata? Hanggang 18? 19 ho. Hanggang 19? Opo. So, babayaran pag kuan. Opo. Pero hindi siya pinapati, kagaya bumuka yung sugat, hindi man siya dinala sa ospital? Hindi po. Yung agency nila sa Kuwait, yung secretary, humingi ng tulong yung asawa ko po. Pero hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala? Opo, sir. So kayo yung asawa, tuloy-tuloy, pagtatrabaho pa rin Opo, sa, sir. Opo, sa mga buang na pamilya? Opo, sir. Alright, sandali lang ha. Mama Josephine, paano ho ito? Bumuka ang sugat, ayaw paniwalaan, humingi ng ayuda sa PRA, Philippine Recruitment, Foreign Recruitment, binaliwala, Ma'am Josephine. Well, unang-una, dapat ma-hospital talaga yung batang yan para makita kung ano yung, baka mag-worsen yan, cargo pa ng amo yan. Okay, Mama. Sandali lamang dahil nasa linya na si RV Francisco, Recruitment Specialist ng Albayan Manpower Services. Magandang hapon sa iyo, RV. Magandang hapon din po, sir. Alright. Ano ang plano niyong gawin dito kay Teresa na dinudugo na, bumuka na yung tahi, ala kayong ginawang aksyon, yung inyong FRA doon na sa abroad, wala rin ginawang aksyon, patuloy na nagtatrabaho. Anong plano niyo rito kay Teresa, RV? Sir, kanina lang po namin nalaman na may complaint po si Miss Gombio. So, ngayon po, tinawagan na po namin yung counterpart agency namin sa Kuwait. In-inform na po namin kung ano po yung
apektado ng Ma'am, worker. ma'am, sadali makasingit lang. Hindi ka ba nagsisinungaling sa akin? Kasi sabi nitong OFW, nagsumbong na sila sa Albayan, walang ginagawa. Tama, mister? Kailan siya tumawag sa kanila? Makinig ka muna, ma'am. Kailan kayo tumawag? Kailan siya tumawag sa Albayan? Yung recruitment niya, agency. Hindi na po tumawag doon, sir. Direkta na po na pumunta po ko dito sa Hindi, si Mrs. mo tumawag, sabi niya kanina, hindi siya pinansin ng Albayan. Hindi ko po alam kung tumawag ko yung asawa Ma'am, sinabi po ni Teresa Gombio, lumapit ho siya pero hindi ho siya napansin. Ngayon, parang ipinasa nyo lang sa FRA ninyo. Kaya alam nyo ho ito, madam. Ang gusto ko lang mangyari, okay, sandali lang ha. Ang gusto lang namin mangyari, dinudugo yung tao, bumuka na yung tahi, mapagamot, maialis siya doon ASAP, Ma'am RV. Yes po, ngayon po ginagawa na po ng aksyon ng foreign principal po namin doon. So, hopefully po, by tomorrow po may update na po. Okay. Sinubukan kasi niyang humingi ng ayuda, Tolben, parang Alex, sa ahensya niyang Albayan Manpower dito sa Pinas. Pero ang sagot sa kanila, tapusin niya muna ang kontrata. Kita niyo naman. Alangan ba naman magsusumbong itong Ali? Sandali lang, RB ha. Kasama namin dito para hindi kami maikot-ikot, parang dinidribble-dribble mo kami. Meron kaming referee dito. Ha? Si Mama Josie Tobia ng OWA. Ma'am, tama ho ba ito? Tapusin mo na ang kontrata, otherwise magbayad ng 1,500 KD, Kuwaiti dinar? Siguro, RV, yung iyong staff dyan sa agency nyo, no? Turuan ninyong sumagot doon sa mga humihingi ng tulong ng mga OFWs natin. Malamang may sumagot ng ganoon sa mga staff ninyo. Kasi tumawag din ako kanina sa inyo at mukhang hindi nyo nga alam yung problema na yan. But the worker claim na talagang may nakausap siya at sinabihan siya na tapusin ang kontrata. And alam nyo naman ang patakaran natin na pag humihingi ng tulong ang isang OFW, alamin ninyo paano nyo tutulungan. Hindi yung sagot na para kayong tumitingin lagi sa kontrata, no? Yung alamin natin yung welfare ng worker. Opo, ma'am, yun nga pong kung sino po yung nakausap dito sa amin. Kasi po kami po, once po na may complaint po yung worker, automatic po in-actionan po namin kaagad. Hindi po namin pinagtatagal. Kasi po license din po namin yung nakataya po. Ganito na lamang, ma'am, para hindi tayo kwentuhan tayo ng kwentuhan, parang walang urgency ito. Merong tao doon sa Kuwait, ilang libo ang kilometro ang layo sa atin. Dinudugo, may sakit. Baka po pwede, gusto kong marinig sa bunganga mo na within the week, makakauwi na yan. Na by Friday, nakaharap na yan dito sa amin. Naka-attention yung OFW na yan, nagpapasalamat sa amin at sa inyo. Kaya ba yan hanggang Friday? Na-check up. At napa-check up na muna. Kaya ba yan ng Friday? Hanggang Friday po, sir. Opo. Ma-actionan po natin yan. Sige ha? Ma-check po namin na mapupunta po siya sa agency at mapapacheck up. Okay, testigo natin si Mama Josephine Tobia, ang welfare at advocacy head ng OWA. Okay? Siya yung testigo. Yes, sir. Alright, sige, Mang RB. Maraming salamat sa iyo. Paring Erwin, baka kasing gawin ni RB, yung Friday, mag-iimbestiga pa siya kung sino kausap ng OFW. Wala na yun, huwag na tayo mag-iimbestiga. Okay, sinasabi niya ngayon, dahil na nabitag na sila, nahuli na sila ng kilos pronto. Kaya kilos pronto sila. Binibigyan natin yung Biyernes. Mapacheck up ang asawa niya, ma-pull out doon sa amo niya. Alright? Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Josephine Tobe. Kita mo? Pag nandyan ho kayo, ayos. Pero pag kami lang, dinidribble kami. Kaya napipilitan, gusto pa yata lang, murahin namin sila araw-araw nang di makain ng mga aso na mura. Yun ang gusto Pero kung nandito kayo, tingnan mo, mahinahon kami. Hindi kami nakakapagmura. Yung nanay namin, mababa din ang presyon. High blood yung nanay namin ng 91 anyos na medyo binabasa yung mga mukha natin kung galit o nagpapaliwanag. Samantala, eto naman, hindi lang OFW bagos. Ito'y pambubugbog naman ng isang colonel. Ang reklamo ni Carmelo Alcantara.
Di umano'y binugbog siya ni Police Superintendent Arnie Quaresma, ang Regional Training Director ng Regional Training Center 5 ng Philippine Public Safety College sa Legazpi, Albay. Matapos na hindi nito magustuhan ang ginawa sa kotse niya. Alas 2:30 ng tanghali, kahapon daw nangyari ang pambubugbog sa kanya. Pinagbantaan na rin siyang papatayin ni Police Superintendent Quaresma. At yan, diretso nating tanungin si Carmelo. Okay, Carmelo, ano ba nangyari talaga doon? Sa totoo po niyan, sir, meron po talaga akong utang kay Sir Quaresma. Okay. Amounting po sa 243,000. Ngayon po, 2 weeks ago, nandun kami sa bahay nila. Nakapag-usap pa sila ng daddy ko. Ang sabi ng dad ko, humingi pa ng pasensya dad ko, gumawa ako ng promissory note kasi hindi ko po kayang bayaran ng buo. Ang sabi ko pa dun sa asawa niya, ma'am, minimum payment lang po ito. Hindi ako makapag-commit sa inyo ng malaking halaga kasi baka hindi ko matupad, hindi ko kaya. Naging okay naman po. Nung June 8 ang last communication namin ni Sir Quaresma, nagpapahanap pa siya sa akin ng differential support para dun sa kotse niya. Ay, may shop ka? Opo, meron po. Okay. Ayun, tapos nung kahapon po, nagulat na lang ako. Ang sabi pa po pala niya, mag-uusap daw kami. Pagdating niya, lalaki sa lalaki. Ako naman po, kasi may atraso po ako eh. Handa naman po makipag-usap. Okay. Ang pinagtataka ko lang po, pagdating nila, kasama niya yung latero ko, pinagbuksan ko pa siya ng pinto. Sabi ko, good morning po boss, gumanon pa ako sa kanya. Bigla na lang po niya ako sinuntok. Saan ko sinuntok? Dito po niya ako sinuntok. Tapos sunod-sunod na po. Napayuko po ako, tapos tinuhod po niya ako. Tinuhod ka pa? Dito po sa tiyan. Okay. Tapos, tatakbo na po ako sana. Sabi niya sa akin, sige, subukan mo tumakbo. Umupo ka. Pinaupo niya ako doon sa tabi ng isang pinapagawa niyang kotse. Kasi simula nag-start, ang dami niya kasing pinagawang sasakyan. Umabot ng 11. Nakaupo na ako. Di sinasabi niya, yung mga pinalitan sa Prado, hindi daw pinalitan. Sabi nga nung latero ko. Hindi daw napalitan. Sabi ko, boss, napalitan yon. Kahit ipataas mo yan, makikita naman. Kasi pinipilit nila na pinalitan daw lang, kung sa example sa bushing, pinalitan ko lang daw yung washer. Sabi ko, boss, paano mo papalitan yung washer sa bushing? Magkadikit yun. Then, sabi niya, yung lift kit daw, local. Sabi ko, boss, walang local na lift kit. Kaso habang hinahampas niya ako ng walis tingting, nakakita siya ng kahoy na may pako. Ano ginawa siya? Yung inamba niya yung kahoy na may pako, ang gayang kahaba, ang kakapal. Akala ko itutuloy niya. Inawat siya nung may-ari nung pwesto. Nung pagka-awat sa kanya ng may-ari ng pwesto, binaliktad niya yung kahoy sa kanya, sa akin pinalo. Dito. Buti naman ka. Hindi ba MMA fighter yung Kernel na yan? Baka MMA fighter. Mixed martial artist. Ilang taon na ba itong kumag na to? Nasa 40 plus na po. Ay, hindi na 40. May pulis pa naman siya, no? Pulis. Kung kayo'y nakikinig at mga pulis sa hanay ninyo, ay gusto lang natin linawin to, ano? Kami, naniniwala sa mga ginagawa ng pulis, maraming mababait. Meron tarantado si Raulo, tulad nitong si Arnie Quaresma. Makinig ka. Arnie Quaresma, maghanap ka ng katapat mo. Kasi pag nakahanap ka ng katapat mo, tuturuan ka ng tama na mga suntok. Let it be me. Para nang sa ganon, maturuan kita at paano tumuhod, sikuhin, mapunit yung kilay mo. Sa ang estilo mo na yan, akala mo kung sino ka pang parang siga, hindi naman lalaban sa'yo. Magpakumbaba pa tong pobre. Nag-umaamin naman, may kulang siya. Ba't kinakailangan mo ibuhos yung galit mo? Pag naghanap ka ng katapat mo, siguro naman, baka yung yagballs mo, magkakalansingan yan. Tapang ewan natin kung anong meron ka. Kaya kung eto, babalikan ka namin. Ito, nag-iiwan lang kami ng mensahe sa iyo. Galit kami sa mga gagong pulis. Tulad mo, kernel ka pa naman, kernel ka ng katarantaduhan.
Ngayon, kung nanonood yung sa PNP, isukan nyo to. Kasi kung ganitong hanay na to, masisira yung ating PNP. Tama. Correct. Naintindihan nyo ba? Hindi ito trabaho ng PNP na nambubugbog ng sibilyan. Hindi pa ako tapos sa'yo. Babalikan ka namin, sasagot ka, hanggat sasagot ka. Okay ba sa'yo? Gusto mong nawala yung ano eh. sapatusin na lang natin Diba, to? Ben? Nawala yung serve and protect, di ba? Iyan. Iba yung ginawa eh. Pwede mo usapang Diba, Tolbe, mabuti matagal ka ito. na walang ensayo. Baka Ay, nag-aaral si Tolbe na ka-sparring. Ayan, sige. Ayan, baka meron. Saan ba yung lugar? Bicol? Nasa Antipolo po Antipolo. siya. Antipolo. Antipolo. O, makinig ka. Kumag, lang. makinig ka. Yung tapang mo na yan, malaki ba to? Maliit? Ano bang gusto mo to? Mataba ba to? Ano bang gusto nitong kumag na Medyo to? mataba po. Mataba? Walang exercise yan. Marami kang kolesterol sa katawan. At patunawin mo muna. Yan. Yun. Kasi kung hindi, baka matadyakan lang kita sa lalamunan mong putok sa buho ka. Maayos ka. Here, you don't have to see the sun to discover radiance. You don't have to see color to experience vibrance. You don't have to see smiles to know you're safe. Going home, Masaru? Hi. No. Next time. Arigato. You don't have to see to feel you are home.